sinasabihan at pinupuri, no? Ganun pala yung pakiramdam ng pinupuri, no? Kaya na yung tatuwa yung Panginoon pag pinupuri siya. So, salamat sa Panginoon. Sige, kunin ko na to. Ako para kumari, concert. Salamat po sa Panginoon, no? So, kanina po, pagpunta ko rito, ay bigla pong umulan. So, nasayang po yung aking pinaghandaan na damit. Kasi nga sabi ko, ako'y magpipreach. So, naghanda po ako ng magandang damit. Nga lang, umulan. So, wala po tayong magagawa doon. So, so, salamat pa rin po sa Panginoon at muli, magagamit po tayo ngayong oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nawa tayo po ay makakuha po ng magandang lesson po, magandang message po, blessing po sa ating pag-aaral ng ngayong oras na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Then open our Bible on Ephesians chapter 5, verses 25 to 27. Okay, kung nakita niyo na po, say Amen. Ephesians chapter 5, verses 25 up to 27. Okay. Verse 25, ready, read. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Tayo muna po yung manalangin. Dakila namin Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong salita. Gayon nga rin po, salamat Panginoon sa mga salita mo na amin na pag-aralan, Panginoon, kanina. Kayo nga patuloy na manguna sa akin, kayo nga patuloy na madakila sa mga bagay na aming gagawin sa pag-aaral ng inyong salita. Nawa kayo po ang aming ma-please, Panginoon, mapagpurihan, Panginoon, at nawa ang inyong Holy Spirit, Panginoon, ang siyang magturo sa amin ng mga bagay na dapat po namin matutunan at gawin at ito po ay aming ma-apply sa aming buhay as a believer, Panginoon. Ito pong lahat ay aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, maaari na po tayong umupo. Yan. So, ang ating tema po, no, sa binigay po sa akin ng ating pastor, sabi niya, mag-preach about faithful husband, no? So, ito po ay walang pinagkaiba po dun sa aking last na ipinangaral dun pong last month po, no, sa ating joint fellowship. So, ang ating subject is a Christ-like husband or a faithful husband, no? At ang ating title po is, ang nalagay ko pong title dito is dun sa verse 25, sabi niya, love her as Christ loved the church, no? So, mahalin po natin. Sino po yung her dyan na tinutukoy? Amen? Yung her po dyan na tinutukoy, walang iba po, kundi yung ating mga asawang babae po. Diba? Siyempre, husband tayo eh. Bali, wala ang pagiging husband kung wala po tayong wife. Diba? Ang isang man, magiging husband siya pag meron na siyang wife. Diba? True dun sa marriage po, no? Na itinalaga ng Panginoon, no? So, sabi po dito, a Christ-like husband loves his wife sacrificially in order to lead her toward holiness and Christ-like beauty, no? So, tayo po yung inaasahan ng Panginoon na bilang husband, tayo po yung mag-lead toward sa ating asawa, babae, no? Sa kabanalan, no? Para kay Kristo, no? Para sa ikauunlad, no, ikalalago nung buhay Kristiyano nung ating asawa, no. So tayo po dapat as a husband, tayo po yung magli-lead, no, sa ating wife, sa ating family. Ano po yung objective po natin, no? Ang objective po natin, no, by the end of this teaching, husbands will commit to love their wives sacrificially, to
through service, God's word, and spiritual leadership, just as Christ loved the church. No? So nakita po natin dyan yung sa verse natin, binasa po natin kanina, na kung ang preaching po na ito ay hindi po natin tatapusin, no, hindi po natin ma-apply yung objective na meron tayo ngayon. No? Kaya kung gusto niyo pong wag na natin i-apply ito, wag na po natin tapusin ang preaching. Amen? Hindi po natin ma-apply yan kung hindi po natin tatapusin to. Kaya kailangan po natin tapusin. Amen? Sa tulong po ng Panginoon. Amen? Excited na po ba yung mga husbands? O yung mga wife po natin, excited na po ba? Amen. So excited po tayo naman. Maging excited po tayo lagi when it comes to studying the God's Word. No? So bago po yung lahat sa mga those are watching online, please subscribe and click the notification bell for more updates. Okay, for our introduction for this afternoon, sabi niya dito, marriage doesn't come with a manual, no? But God give us one, no? Yung daw pong pagsasama, yung pong pagsasama ng husband and wife, hindi daw po tayo binigyan ng word, ng manual about dito. 'Di ba? Actually, yung word hanggang ngayon hindi po ganoon kanila kaalam yung patungkol sa pagsasama, no? Pero salamat sa Panginoon, sabi niya po dito, binigyan po tayo ng Diyos ng manual. So what is the manual of marriage anyway? Yung binigay sa atin ng Panginoon doon sa Genesis chapter 2 verse 18. Walang iba po kundi yung scripture po, yung God's word po, no? Basahin lamang po natin. Genesis chapter 2 verse 18. The reason bakit may marriage, no? And the Lord God said, "It is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him." So yun po yung nakalagay po dyan. Kaya nga po ito, pinahiram po sa atin ng ating pastor. If you want this book, just paid me 500 pesos. Kasi hindi mo ito mababayaran yung wisdom na may bibigay niya sa inyo. Hindi, pinahiram lamang po ito. Kung gusto niyo po ito, hiramin niyo rin po. No? So, pwede po yung ipasirox, no? Magagamit po natin yan as husbands po. Kasi yan po ay marriage guide po para sa ating mga men, no? Kaya talagang napakapalad po ng mga wife dahil talagang puro tayo na lang talaga yung kailangang mag-adjust para sa kanila. Amen? No? Yung manual po, no, na pinagkaloob ng Panginoon is yung scripture, no? Ibig sabihin, ano po ang ibig sabihin po ng manual? No, kapag tayo po ay bumili ng alam ba, ng isang device, ng isang alam ba, bumili tayo ng cellphone, 'di ba? Meron pong kasama 'yun na parang booklet. Ang tawag po doon manual. Bakit po mayroong manual? Ano pong purpose po ng manual? No, ibig sabihin po ng manual, how to use. How to use yung gamit na 'yan. Paano mo ba gagamitin? Kasi kung first time mong magse-cellphone, sa tagal ng panahon na hindi ka pa nakakakita ng cellphone, ngayon ka lang nakabili ng cellphone, for example, is kailangan mong basahin yon from the very start ng iyong paggamit para alam mo kung paano gamitin. Para mas, pag nagamit mo ng tama ito, mas talagang makikita mo na mas magiging useful siya para sa'yo. At makikita mo yung kahalagaan niya. At kapag nalaman mo yung kahalagaan ng bagay na ito, mas tatagal siya para sa'yo na gamitin ito. No? Kung halimbawa sa ating buhay Kristiyano, gusto mong malaman yung about sa marriage, no? Ilagay mo, or tingnan mo dun sa scripture. Kasi yun yung manual na binigay para sa atin. Punta ka sa Book of Genesis, bakit ba may marriage? Diba? Para kanino ba binigay yung marriage? Diba? Tingnan po natin sa salita ng Panginoon, di ba? Huwag po nating sisihin yung ibang tao, bakit tayo naghihirap sa ating marriage, no? So yung marriage po, may mga problema po yan. Yung pong pinangaral po ng ating pastor nung nakaraang linggo, kung yung mga problema na po na yan ay hindi po natin gagamitin yung salita ng Panginoon, hindi po natin masosolusyonan yung mga problema na yon. Amen? Diba?
Sabi niya po dito, every husband wants to be a good husband. We want to love well, lead well, and the man of our wife can trust. No? Gusto natin maging mabuting asawa. 'Di ba? Gusto nating maging mabuting husband. Gusto nating magmahal ng maayos, 'di ba? At gusto rin nating mag-lead ng maayos sa tahanan. At gusto natin na tayo po yung lalaki, no? Na gusto ng asawa natin, tayo ay mapagkakatiwalaan. Amen? Amen po ba doon, mga wife? Kami po ba yon? Or yung mga asawa niyo po ba yon? Ay mapagkakatiwalaan ba sila? Kasi kung sila ay sumusunod sa salita ng Panginoon, kung meron silang manual, alam nila kung saan ginagamit yung marriage, alam nila kung bakit may marriage, at yung kung ang marriage nyo ay si Jesus Christ ang center nito, so yun po, hindi po kayo mahihirapan na pagtiwalaan yung inyong mga asawan lalaki po, no? So sila po ay nasa kalooban po ng Panginoon. At they are to be morely like Christ. But the world tell us, di ba? Sabi po dito ng mundo, may sinasabi ang mundo. Ang Diyos nagbigay ng manual, pero ang mundo may sinasabi. Sabi niya dito, be strong. Be successful, be in charge, di ba? Sa mundo kasi pagka lalaki ka, kailangan malakas ka. Kailangan successful ka. Kailangan ikaw ang in charge, ikaw mag-lead, ikaw ang boss. Pero ang Panginoon, hindi po ganun ang isip niya. Hindi po against talaga eh. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, against lagi. Merong sinasabi yung kaaway, merong sinasabi yung mundo na hindi siya kalooban ng Panginoon. Iba siya dun sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? God tell us something different. Di ba? He wants us to love our wives the way Jesus Christ loved the church. Ephesians chapter 5 verse 25, yung binasa po natin kanina. No? Ang nais ng Diyos para sa atin is mahalin po natin yung ating mga asawa. Katulad ng pag-ibig ni Kristo sa church. No? Kasi si Kristo po, nung yung pong pagmamahal niya kasi, ibang klase, hindi basta-basta pagmamahal lang na sinasabi dito. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos ay may sacrifice. Diba? Ibang-iba dun sa sinasabi ng mundo. Kaya yung iba, okay na sa kanila yung magsama nang walang kasal. Diba? Okay na sa kanila yun, pag daw nagsama, mag-asawa na. Sa akin, hindi pwedeng maging mag-asawa yon. Dahil nagiging mag-asawa lang ang isang lalaki at babae kapag nag-process sila doon, inside marriage. Diba? Kaya nga gumagamit ng Bible pag kinakasal. Kasi yan po ay covenant ng Diyos sa tao, sa husband and wife, sa man and woman. Na itinalaga niya yan sa unang tao, sa unang lalaki, sa unang babae, kay Adam and kay Eve, no? So, makikita po natin dito, yung pagmamahal po ni Kristo ay merong threefold po, no? May threefold po na work. So, hindi ko na po siya nasulat dito, no? Ang pag-ibig ni Kristo para sa church, kasi gusto ko pong malaman nyo ngayon kung ano po yung ginagawa ng Panginoon ngayon sa church. Christ, love work for the church is threefold. No, meron pong past, may present po, at may future. Ano po yung past, no? Doon sa ating nabasa sa verse 25. Balikan po natin yung text po natin. Ephesians chapter 5 verse 25. Yan. Okay, Christ's love work for the church is threefold. Ano yung sa past? In love, or for love, sabi niya dito, He gave Himself to redeem the church. Sa verse 25. Past po yun. Yun po ay lumipas na. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para tubusin yung church. Amen? Sa present po, ano po yung ginagawa ni Kristo ngayon? In love, He is sanctifying the church. Verse 26. Amen? At sa future po, na siyempre hindi pa po ginagawa to ng Panginoon, gagawin pa lang.
Kaya future, for the reward of his sacrifice and labor of love, he will present the church to himself in flawless perfection. Diba? So meron din tinatawag dyan na yung one pearl of great price sa Matthew chapter 13. No? Kasi yung binili ng Kristo yung church, ngayon dito po sa Ephesians siya po ay lilinisin niya. Diba? Minsan ganun bibili ka ng alahas, gusto mo maintain yung ganda ng alahas, kailangan mo linisin. Diba? Para mas maging maganda siya. Para mas lumitaw yung kanyang halaga. Kaya mamaya po ma-apply po natin yan sa ating buhay mag-asawa po. No? So this afternoon we're talking about what it really looks like to be a Christ-like husband. Also, ang tanong po ngayon para sa ating mga husband, what is Christ-like husband? No? A Christ-like husband is a husband who intentionally mirrors Jesus Christ in how he loves, in how he leads, and serves his wife and family. So we are talking about Christ-like husband sa asawa pong lalaki. Ang asawang lalaki daw po, mini-mirror niya si Jesus Christ. Kung paano siya umibig, paano siya mamuno, mag-lead, at paano siya mag-serve. Kaya nga yung Jesus Christ, church, husband and wife. Kasi nga po yung church po dyan, kung bibigyan po natin ng gender yan, although sinabi po ng Bible dyan sa verse 26 is it, ito po ay hair. Babae po yan, kasi yan po ay bride. Ang bridegroom po si Jesus Christ. Amen? Tama po? Kaya inalin tulad or ginawang model mismo ni Jesus Christ siya at yung church sa marriage, no? Sa asawang lalaki at asawang babae, sa husband and wife. Diba? So, dyan po nakikita, nagmi-mirror yung husband kay Jesus Christ kung paano siya magmahal. It's not about being perfect, no? So, pag sinabi po natin Christ-like is unequal to perfection, no? Hindi po siya equal sa perfect. Kapag ba Christ-like na ako, perfect na ako? Hindi po. Minsan sa human perspective po natin, ang alam natin, kinopya mo ang halimbawa, parang sinabi mo na ikaw ay Diyos na. So, hindi po. Meron pong panahon na tayo po ay maging perfect, pero hindi po ngayon. Kaya nga may sanctification Kaya nga sabi niya doon sa kanina, flawless perfection. Ibig sabihin, hindi pa po tayo dumarating sa bagay na yon. Wala pa po. Dahil yun po ay mangyayari pa lang po sa future. Amen? Hindi pa po dumarating yung time na yan. Kung gusto po dumating yung time na yan, mauna na po tayo. Amen? Magiging perfect na po kayo nun. Pero kami, dito lang kami maiwan. Kasi may charity pa tayo. Di ba? May sanctification pa. Magpapalinis pa tayo sa Panginoon. Isa-set apart niya pa tayo from those sins, dun sa mga laban dun sa mga devices, no, ni Satan. No? Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para maintindihan po natin na ang kaaway po ay laging nandyan. Meron siyang bitag para hindi matuloy yan. Kasi yan yung kinokontra ni Satan. Yung na maging tayo ay perfect, ayaw niya po yan. Kasi alam niya na po yung mangyayari in the future. No? So being Christ-like, hindi po ito being perfect. But it's more about reflecting Christ daily. No? Ibig sabihin niya, pag Christ-like ka, as a husband, faithful kang husband. Nire-reflect mo si Christ sa bawat araw ng buhay mo. Amen po? No? So if you agree to the word of God, say amen. No? Para alam ko po kung naiintindihan nyo po ba o hindi. Kasi kung di nyo po naiintindihan, pwede po akong mag-preach sa Kapampangan language. No? Para mas hindi nyo po siya maintindihan. No? So, ganun pong mangyayari dyan. No? Okay, para sa mga wife po. No? How does a Christ-like husband love? Diba? Paano kaya magmahal? Si Brother Joel. Ay, mali. Paano ba magmahal ang Christ-like husband? Diba? Number 1 po, no? A Christ-like husband loves sacrificially. Amen?
Dito lang po tayo iikot sa ating text. Love that put her first as Christ put the church first, di ba? Ibig sabihin, inuna ni Kristo yung church. Minahal niya. Siya yung nag-sacrifice, no? Kapag ikaw ay nagsasacrifice, meron kang gini-give up. Meron kang binibigay, no? Kasi ibig sabihin nun, pag nag-sacrifice ka, meron kang iniiwan kapalit ng isang bagay na mas mahalaga para sa'yo. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nag-sacrifice ka, iniwan mo yung asawa mo. Hindi po pwede yan. Kasi yung sa Panginoon po, napaka-importante nung wife po. No? Kasi yung wife, kapag wala kang data, kukonect ka lang dyan, may password po yun. Ay, wifi po. Ay, mali. Sorry po. Wifi po pala yun. Akala ko ganun naka-importante yung wife sa ating buhay. No? So, yun po ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya, inuutos niyang Panginoon na tayo po, bilang husband po, gayahin po natin the way Jesus loves the church. He sacrificed. He gave Himself for it. Diba? Yun ay nakalipas na. Pero hanggang ngayon po, ina-appreciate pa rin natin. Diba? Meron pa rin po, may day of salvation pa rin. Kailangan meron pa rin siyang, meron pa rin maligtas. Kaya kailangan i-appreciate pa rin natin yan, sabihin pa rin, ipamahagi pa rin natin sa iba kung gaano tayo inibig ni Kristo. Kung ano bang klaseng pag-ibig meron siya na kanyang binigay ang kanyang buhay para sa atin. Pwede naman siyang hindi mamatay. Diba? Pero kailangan iwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Kasi kung hindi niya iiwan yun, baka wala siyang kakayang mamatay dahil siya po ay Diyos. Amen? So, ang tao na mamatay. So, ginaya niya. Nais niyang maintindihan yung kalagayan ng tao. The reason why He manifests. Ganun po tayo kamahal ng tao, ay ng Panginoon. No? Na siya po ay nagkatawan tao. So, i-apply po natin yan sa pagmamahal po natin sa ating mga wife. No? Love that put her first. Diba? So, sabi dito, husbands, again, love your wives even as Christ. Love, may letter D po. Ibig po sabihin, tapos na po ito. Past tense na po yan. Ginawa na ng Panginoon yan 2,000 years ago. At binigay ang kanyang sarili para sa atin. Diba? Napakatagal na, 2026 na ngayon. Oh. Diba? Christ-like love isn't passive. No? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo, hindi po ito ay, hindi siya napipilitan nung kanya tayong inibig. No? Hindi katulad sa husband, minsan, sa tagal ng panahon, baka may nagkakaroon ng passive. No? Wag po tayong ganun sa ating wife. No? Minsan maramdaman natin yan sa dami ng problema, hindi pagkakaunawaan, dahil sa bitterness, no? Merong nagkaroon napipilitan na lang. Diba? Sabi nga ni Brother Aldrin, napipilitan na lang sila magsama dahil sobrang dami ng kanilang pera. Diba? So, magandang problema sana yan kung ganyan. Diba? Ako naman ang sinasabi ko po sa aking wife, sabi ko, yung ating pera hindi basta-basta ba uubos. Pero yung pasensya ko, sa kapitbahay, malapit na maubos. Sa kapitbahay po. Yan. Kailangan malinaw po tayo dyan dahil ewan ko ba kung pinaparusahan ba ako, bakit kailangan ganito lagi ang aking message po, no, yung ating team. So, salamat sa Panginoon, no. This is for me. Ibig sabihin lang nun, kung ito ang kailangan ng church, ito rin yung kailangan ng preacher, no. So, nangyayari na yung mga lesson na tinakel ko nakaraan Sunday. So, dun sa paggawa ng preaching is nangyayari na rin po ngayon, no. Amen. Di po napipilitan ang pag-ibig ng Panginoon. It serves, protects, and gives even when it costly. Diba? Ibig sabihin, nagmamahal ka. Pagka binigay mo yung meaning nito sa akin, nagmamahal ako kahit magastos. Ganun ba yun? Nagmamahal ka ng wife mo kahit magastos. Punta kayo ng mall. Mahal, bili mo ako doon, bili mo ako niyan. Tapos sasabihin mo, tama nga. Teacher ka nga. Mahilig kang magturo eh.
Amen? Kaya nga ang verse niya po sa akin, ng asawa ko, John 14:15. If you love me, keep my commandments. Kaya takot na takot po ako. Di ba kung may takot ka sa Diyos, kailangan may takot ka rin sa asawa mo. Hindi po yun masama. Ibig sabihin nun, sumusunod ka dun sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya ka takot gumawa ng masama sa kapwa mo kasi takot ka sa Diyos. Amen? Christ-like ka nun. Kasi ang si Kristo mismo sumunod sa Diyos eh. Di ba? Yun. Kaya susunod po tayo. No? Kaya pag sa mag-asawa po, dapat iisang mind lang tayo. 'Di ba? Walang mas labis, walang mas head. Parehas lang po when it comes to leadership. Kumbaga headship lang yung pinagkaloob ng Panginoon. More lang tayo dun sa pagtuturo ng salita sa ating family, no? John 15:13, greater hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. 'Di ba? Si Kristo po tinuring po tayong kaibigan, no? At wala nang mas hihigit pa, sabi dito. Kung ang Panginoon ay great, yung pag-ibig niya ay great, wala nang mas greater pa doon. Wala nang mas i-compare ka doon, 'di ba? Yun yung pag-ibig niya, na binigay niya kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang tunay na kaibigan, yun ang magandang kaibigan. Kaya sana sa mga kaibigan dito, sa mga men, iaalay nyo rin yung buhay nyo sa akin. Ganon ba yun? Kasi pag hindi nyo kayang ibigay yung buhay nyo sa akin, hindi ko na po kayo friends sa Facebook. Sa Facebook lang. Ayan. So, yung sacrifice, di ba? Makikita natin, kailangan ng pinagkaloob ng Panginoon, no? Yung kanyang buhay. Hindi naman specific na talaga na ibibigay mo, pero applicable po yan. Pwede po natin yan i-apply sa ating asawa, no? So, yung sacrifice shows up in time, attention, no? Sa time, sa oras. Sa pamilya, kailangan mag-sacrifice ka ng oras mo. Kapag alam mong meron kayong lakad, kung alimbawang matatamaan yung lakad nyo sa trabaho nyo, at pwede ka namang mag-leave. Ako, pag sinabihin ako ng asawa ko na mag-leave, magli-leave po ako dyan para sa pamilya, no? Pag may mga recognition, yung aking mga anak, binibigay ko yung aking oras, di ba? Kahit na alam ko na nagbubuhis ako ng buhay. Kasi naniniwala ako sa Panginoon, kung siya ang nag-alis, siya rin yung magbibigay. Pag inalis niya yung trabaho, pagkakalooban niya ako ng trabaho. Amen? Hindi po yung asawa ang aalisin. Di ba? Kasi ang Diyos ang nagbigay niyan. Hindi pwedeng paghiwalayan ng tao yan. Di ba? Mamamali po tayo dyan. So, attention. No? Kailangan bigyan po natin ng attention yung ating mga kapitbahay. Ay, yung mga, natin po, wife po. No? Bigyan po natin ng attention. Yung nakaraan kasi sinabihan ako, lagi daw akong nagbabanggit ng asawa. Mahirap po kasi mag-preach pag po hindi sila binabanggit. So talagang torture po ito para sa akin. So bigyan na po natin sila ng attention, di ba? Ibig sabihin, pagka kailangan nila ng attention natin, hindi natin po alam, baka meron po silang pinagdadaanan, kailangan po pala nila ng attention natin as a husband, ibigyan po natin sila ng attention. Diba? Hindi yung papatayuin natin sila, papasaludohin natin sila, diba? Hindi naman po tayo sundalo. Hindi naman ganong klaseng attention, no? Kundi yung attention na magbibigay ka ng time. Diba? Yung attention na magbibigay ka ng pag-ibig. Diba? Ganon din sa ating mga anak, syempre. Family naman po yung pinag-uusapan dito eh. Be a Christ-like husband, no? Ibig sabihin, nung Christ-like father ka din, pag Christ-like husband ka. No? Forgiveness, di ba? Sabi ko nga nakaraan, kailangan meron tayong understanding, may forgiveness din sa mag-asawa, no? Kapag siya ay nagkamali, patawarin mo pa rin. Kahit na siya yung may kasalanan, wag mo nang hintayin na siya yung unang humingi ng sorry sa'yo. Diba? Bagkus, ikaw yung unang mag-sorry. Kasi ang inaasahan ng Panginoon na ang husband, ang mas spiritual dapat.
Ang mas mature dapat husband. Kaya yung wife, okay lang maging immature kayo. Tama ba yon? Okay lang. Mamaya po, pag-aaralan natin yan. Kung bakit ko po yan sinabi. Kasi meron po tayong, pero hindi ko po yan nilagay kasi dito yung unconditional love. Diba? Mahal kita kahit na immature ka. Pero hindi po siyang aking pinapatamaan. Kasi may mga immature na yung pong asawa ng kapitbahay namin, immature po yun. Opo. More on mature ang lalaki. Hindi ko sinasabing immature ang asawang babae. Kaya ko naman pong i-defend yan. Yan, provision. Putting her needs before your own. Diba? Mag-provide po tayo sa ating pamilya. Pag tayo po ay sumasahod, ibigay po natin sa kanila yung nararapat. Diba? Yung nararapat po, ay ibigay natin sa kanila. Pwede tayong mag-iwan sa atin. Mag-iwan ka ng 50 pesos, sapat na yun, panggas. Diba? Pero sa akin minsan, ginagawa kong 150. Kasi kailangan kong bumili ng pagkain ng kalapati. Amen po, napakahalaga po ng kalapati sa buhay ng isang Kristiyano. Makikita po natin, when the flood came, Noah used the dove. Para po dun sa water, malaman kita natin kung yun ba ay kumati na, ibig sabihin nun, kung humupa na ba ang tubig, no? Napakahalaga po yan sa ating buhay. Ang Holy Spirit po, nagano po siya, as a dove, di ba? Pero yung figure niya lang, no? Sa atin na pag-aralan. So, I don't need to explain that because our pastor explained that already. No? Yung provision natin sa kanila. Ako, nung sinabihan po ako ng aking asawa na sira na po yung cellphone niya, binilang ko po agad siya. Kasi nga po, ganun ko po siya kamahal. Oo. Nung kailangan niya po ng motor, binilang ko po siya ng ganun po para may pang-service po siya sa school po, no? Kaya lang po dahil wala pa po siyang lisensya, ako muna po yung gumamit. Baka po kasi mahirap na po. Baka po kasi magasgas yung motor, sayang naman po. Sayang po yung motor. Sorry po, Panginoon. Huwag niyo naman. Hindi ko po alam kung kaya natin tapusin to. Naninigip yun po yung dibdib ko. So, application. Let's pray for me, ha. Pray. Pag-pray niyo po ako. Sana po, wag po, baka mauna pa po kay Pastor Rodel. Application po, no? Paano po natin ito ma-apply sa ating buhay? Lead by serving at home, no? Gagawin po natin ito sa bahay, di ba? Naalala niyo po yung 1 Peter chapter 3 verse 7, no? Mahihindar yung ating mga panalangin kapag hindi tayo marunong mag-serve sa ating family. Pag hindi tayo marunong mag-dwell doon, di ba? Tumahan sa ating sa tahanan, di ba? Kaya nga yung ating asawang babae, ang tawag po diyan is may bahay. Di ba? Kaya wag niyo pong aawayin. Kapag inaway mo ang may bahay, mawawalan ka ng bahay. Salamat, Brother MN. Kinakabahan po talaga ako. Salamat. So, wag niyo pong aawayin. Bakit po? Kasi pag inaway niyo po sila, mawawalan po ka ng bahay. Pag-pray niyo na lang, sana maging katulad po kayo ni Priscilla and Aquila and Apostle Paul. Kayo po ay tent maker. Napakahalaga po ito na buhayin po ninyo. Pag po nangyari yung ganon at hindi na po kayo patulogin sa bahay, pwede po kayong mag-build ng tent sa labas ng bahay. So, maganda, mapag-aralan din po natin yan sa darating na mga panahon. No? So, maganda po yan. Siyempre, may extra business po tayo. Hindi po tayo magkaka-problema kung saan tayo matutulog. Pag nagkaroon po ng, yung mga ganyan naman, hindi naman po inaasahan. Pwede pong mangyari. Lalong-lalo na po yung mga po dyan, ha? So, sa wife po, wala pong nangangagat. No, minsan po kasi sa sobrang po nating mga husband, minsan nakukyutan siguro sila sa atin. Sa sobrang gigil po nila is nangangagat po sila. So, wag po mangangagat, no? Unbiblical po 'yan. Pangangagat. Yan po ay harsh. Wag kang maging harsh sa iyong husband, gayon din sa wife. No? Lead by serving at home, no? Number 2 po.
A Christ-like husband leads with gentleness and truth, di ba? Dapat pagka ikaw ay husband, kung galing ka na sa pagiging binata, sinabihan ka ng ikaw ay gentleman, di ba? Dapat ikaw ay katulad ni Kristo, kung paano yung leadership niya, di ba? Yung leadership na nagre-reflect dun sa karakter ni Jesus Christ, di ba? Strong. Sabi niya dito, but tender. Matatag, ngunit maamo. Kailangan ganun yung karakter natin, di ba? Yung meron kang kakayahan na magpasunod, pero hindi siya sa masamang paraan. Diba? Wala namang masama kung kaya mong pasunurin yung anak mo. Walang masama kung kaya mong pasunurin yung wife mo. Diba? Ako minsan ginagawa ko po yan. Pero minsan nagkakamali ako kasi minsan nabablockmail ko sila. Kasi pagka hindi ka sumunod, hindi kita bigyan ng pera. Diba? Kapag hindi ka sumunod sa mga gusto ko, diba? John 14:15, if you love me, keep my commandments. Yung mga ganun po, nagagamit po natin yung mga na mamaling context po ng Bible. So ayaw po ng Panginoon yan. Tayo ay rightly dividing. Hindi po tayo left divider. Diba? Sa amin pong trabaho, may tinatawag po na divider. Alba, sinukat ko itong pulpit at ito po ay umabot ng 300 mm. Kapag po sinukat ko yun sa divider, kailangan ko kuhanin ko yung kalahati. 150 mm. At kapag yan po ay aking ignuhit sa isang gasket, for example, gasket po ang aking gagawin, yan po ay tutugma, babalik po siya dun sa kanyang original na sukat. So, yun po yung magandang karakteristik po ng divider. No? Babalik siya sa tama. Kasi kinuha mo siya sa tama, hinati mo siya ng tama. So, tumagi lang po sa isip po yun at maganda po siya. No? Leadership that reflects Christ's character. Yan. So ito po, medyo sinipag lang po ako mag-print kagabi kasi naawa po ako talaga sa namin na pagod na po siya eh. Nakakapagod po talaga yung si Keos kasi maya-maya nagpapakarga, di ba? So that he might sanctify and cleanse it with water by the word, no? May sanctification po, no? Sa literal po, tayo po ay gumagamit ng tubig, panlinis, no? Pero sa atin pong husband, ano po yung panlinis sa ating asawa? Hindi po pressure washer. No? Pwede po natin silang isama pag po tayo nagpalinis ng motor pero hindi po doon. No? Mamaya ipalinis din po natin sila doon. Masusugat po sila kasi may talim yun eh. No? Ibig sabihin po niyan, salita po ng Panginoon. Kailangan i-lead natin sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, no? Sa verse 27, sabi niya dito, that he might present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Diba? So tayo, pag lumabas tayo, kasama natin yung mga wife po natin, diba? Nakakatuwa po kapag nakapapansin nila, ang ganda ng asawa mo. Nasasabihin mo, ako kasing nagpaganda dyan. Diba? Binibilhan mo siya. Diba? Ng lotion, ng mga sabon, di ba? Ako po, nung binata ko, ang sabon ko po is yung yung likas cactus. Ay, likas cactus. Kaya lang, ang hapdi po, tinigil ko po siya. Ang sakit, ang hapdi talaga. So, ngayon, na lang ako, nag-Ajax na lang para mas matipid po. Yan. So, dapat bigyan natin po sila ng, hindi naman po applicable sa lahat kasi meron naman pong mga wife po, natural po yung beauty po talaga nila. Ibig sabihin, simula po nung baby po sila, yung itsura po, ganun na. Kaya hanggang lumaki sila, baby pa rin po. O, yun lang. Wag lang po yung isip, kundi sa yung pong appearance po. No? So, napakaganda kapag yung nasasabihan tayo, napupuri po yung ating wife. Ako marami nang pupuri sa akin eh. Dahil po sa aking Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko, nagkaroon ng katuparan yung mga pinagpapaguran ko po. A Christ-like husband helps his wife grows in faith. Amen. Purity and joy, di ba? First Timothy chapter 4 verse 12. Is this right? Sabi niya po dito,
Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Diba? So, kailangan mo dyan, nililinis mo siya. At ang sanctification na gagawin mo sa Kanya, dahil hindi naman ikaw ang Panginoong Jesus na blood ang Kanyang pinanlinis, sa iyo salita ng Panginoon. Amen? Ang iyong gagamitin para panlinis or yung mag-grow. Hindi naman kasi yung literal na paglilinis. Kasi pag in-apply mo yan, talagang lilinisin mo talaga siya. Mamaya, sabunin mo siya. Diba? Ako, hanggat maaari po, gusto ko sabay po kaming maligo. Kasi nga, dito, biblical, ugasan eh. Diba? Papaliguan. Pero hindi eh. Salita ng Panginoon po, yung panlinis po. Diba? Kasi ikaw yung inaasahan na mag-lead sa iyong wife, sa iyong family by the Word of God. Kami po ginagawa namin yan. Pag meron po on time na wala akong pasok ng night shift, sinasamantala ko po na magturo po, mag-devotion po aming family. And then, together, mag-pray po kami, sabay-sabay po. No? Colossians chapter 3, verse 9, Husbands, love your wives and be not bitter against them. Yan. Sabi nga ng ating pastor nakaraan, if I'm not mistaken, 2 weeks ago, nag-preach po siya about a faithful husband and wife. So, nakita ko po doon na kanyang pinreach, ang napakahirap yung magmahal ng asawa. Kaya tama rin po yung naisip ko eh. Medyo agad lang po silang nag-react po, no? Mahirap po kasing mahalin yung asawa. Alam niyo po kung bakit? Pag bumalik ka sa chapter 4, makikita niyo po doon, yung bitterness nandun pa din. Diba? Kapag iyan, hindi mo na overcome yung bitterness, mahirap talagang magmahal. Kaya nga po ako bilang asawa na lalaki, sabi ko sa biyanan ko, pag nagluto siya ng ampalaya, hindi po ako kumakain. Bitter po kasi yun eh. Yung bitter gourd. Kaya sweet na sweet akong kinakain ko po, asukal. Pinapapak ko po yan, yung mga arnibal, mga ganun po. Minsan gawa ko leche plan, yun. Nilalagyan ko pa ng maraming asukal para leche plan na gawa sa asukal. Parang ganun po yung ginagawa ko. Tapos yung asukal po, lagyan ko sa stick, di ba? Gawin kong candy. So, maging sweet po tayo, wag po tayong maging bitter. No? Biblical po yan, baka sabihin nyo, nag-iimbento po tayo ng ating doktrina, no? So maging ano po tayo sa ating asawa, no? Ako pag nakikita ko mag-asawa dito na masaya, yung wala silang problema, sweet sila sa isa't isa, natutuwa po ako. Sabi ko, gayang-gaya nyo kami. Christ never crushes the weak, di ba? He corrected with grace and he spoke truth in love, no? Sa 1 Peter chapter 3 verse 7, di ba? Kasi ino-honor mo yung asawa, so Christ-like ka doon. Kapag ginagawa mo yung nire-recognize mo siya as heirs together with the grace of life, Christ-like ka doon. Christ-like husband ka doon. Kasi nagagawa mo yung the way na gusto ng Panginoon para sa'yo, na gawin mo sa iyong wife. Di ba? Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together with the grace of life, that your prayers be not hindered. Ang blessing po doon, kapag ikaw ay nanalangin, hindi po yun mapipigilan. Yun po yung sekreto ng panalangin. Kapag sa buhay ng mag-asawa is natitreat mo siya ng maayos, sa church man o sa tahanan, kapag nag-pray ka, hindi ka pipigilan ng Panginoon. Diba? Kaya pag meron kang pinag-pray na masama, ewan ko lang, wag naman masama. Baka naman, Lord, bakit hindi nyo pinapakinggan yung panalangin ko? Ang gusto ko yung mawala na po yung asawa ko. Mawala na yung problema ko. Diba? Yung problema lang. Ang mahirap po, nung pinag-pray ko na mawala yung problema ko, nawala naman yung asawa ko. Mahirap po yung ganon. So, dinenggin. No? Pero hindi po ganon ang Panginoon. Wala pong masamang kalooban ang Panginoon para sa husband. Ang panalangin na ating ipinapanalangin dapat is yung alam natin na kalooban ng Panginoon. Yun lamang po yung kanyang didinggin. Diba? Huwag ka na magtanong bakit pinipigilan. Kasi masama yung panalangin mo para sa yung partner. Amen? Ako nga, kahit yung kapitbahay namin, pinagpipray ko po. Diba? Pero mabuti, hindi masama. Diba? Kasi dapat makita sa'yo si Kristo.
makita sa'yo bilang haligi ng tahanan na ikaw dapat ay matatag. Di ba? Yung iyong spiritual growth, dapat lumalago ka sa salita ng Panginoon. Di ba? Yun po yung ating, yun po yung aming pinag-aaralan po tuwing hapon. Na kapag ikaw ay mangangaral, dapat lumalago ka. Moment by moment, day by day sa iyong pag-aaral. Kasi yung buhay ng mangangaral is yung buhay na isinasalita niya. Mas madaling magsalita kapag ginagawa mo yung sinasabi mo. Amen? Spiritual leadership includes honoring her and walking with God together. So, yan po yan. So, paano mo yan ma-apply sa pamamahay? No? As husband, panalangin mo siya. Diba? Make decisions together. Kailangan pag nag-decision kayo, iisa. Diba? Kapag sinabi ng asawa mo, gusto ko doon tayo sa Jollibee, huwag mo sasabihin doon tayo sa McDo. Kailangan iisa lang ang isip. Kaya pupunta kayo ngayon sa Chowking. So, doon tayo nagkaroon ng malaking problema po doon. Walang one mind po yun, no? So, kailangan kung saan talaga. Minsan, magparaya ka na rin kung kinakailangan, di ba? As long na hindi naman maapektuhan yung faith mo sa Panginoon. Sumunod ka lang. Mas maganda yung sumusunod kaysa yung masama yung loob, di ba? Pinagbigyan mo siya sa gusto niya, o siya naman yung sumunod sa'yo sa gusto mo, pero masama yung loob nyo sa bawat isa. Kasi kumbaga parang nasagi mo yung ego niya na hindi mo siya napagbigyan dun sa kanyang gusto. So ako pagka merong gusto yung asawa ko, pinagbibigyan ko po agad. No? Kasi nga po pag hindi mo pinagbigyan, baka magwala. Magwala po sa'yo. Hindi naman po. Hindi po siya Sa mga po yun, ang tinutukoy ko po kasi doon, yung mga unbelievers. Sa unbelievers po kasi, ganun po yung alam mo, mga immature po kasi. Dahil hindi po sila nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi po sila nag-aaral. Kaya hindi po nila alam yung kalooban ng Panginoon. Sila po ngayon ay nagiging, nakakala po nila, pag po sila yung may gusto, agad pong mabibigay po yung nais po nila, no? So, spiritual leadership includes honoring her and walking with God together. So, nabanggit ko na po. So, number 3 po. No, so, by the way po yung make decision together, speak words that build up, no? Kapag sinasabi mo sa asawa mo, mahal, ganito, mag-pray tayo, ganito gawin natin sa church, ganito gawin nating ministry para magkasama tayo. Diba? Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga bagay na makakapagpalago sa kanya. Sinasabi mo yung mga bagay na alam mong makakatulong sa kanyang lumago, spiritual. Diba? Hindi mo lang siya sinasabi ang maganda, diba? Masipag, kundi yung mga spiritual things from scripture, from God's word, which is the manual of marriage. Yun yung sinasabi po natin sa kanya, no? So, a Christ-like husband reflects Christ's faithfulness, no? Covenant commitment po that mirrors God's faithfulness to us, di ba? So, Ephesians chapter 5 verse 31, no? So, buksan nyo lang po kung meron po kayong Bible. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall be one flesh, no? So, ang pinagsama ng Panginoon, sabi dito, ang design ng Panginoon, dito po sa Ephesians chapter 5 verse 31, is iwan po ng lalaki ang kanyang tatay at nanay. Nung ako'y nagpakasal, iniwan ko po ang aking tatay. After 4 years, iniwan naman po ako ng aking tatay. Kasi wala na po siya, namatay po eh. Kaya iniwan niya ako. And sabi diyan, shall be joined to his wife. Ibig sabihin po, ang gagawa po nito, hindi po yung wife. Ang gagawa po dito, yung husband. Di baling nakatira kayo sa biyanan mo, sa side po ng wife, wala pong problema yon. That is very good. That is absolutely right. Kaya dapat po kayo ganun din po. Mas maganda. Ngayon po, kung di po maiwasan, nandun po kayo sa side po ng lalaki is hanggat maaari po, magplano po kayo na bumukod, no, as soon as possible. Pero kung
Kristiyano naman po yung biyanan nyo at di naman po kayo magkakaproblema, tulad po ng ating pastor, ba nakapapalad sa kanyang biyanan po dahil Kristiyano po si Nanay Belen, no? So, ganun po. Depende po sa inyong pag-uusap na mag-asawa. Kasi may mga pagkakataon na hindi po yan nasusunod, no? Nandun pa rin tayo sa side ng sa side natin, di ba? Kami nung bagong kasal kami, tumira din po kami sa amin, no? Pero nagplano po kami na mangupahan hanggang nagkaroon na po kami ng bahay po diyan. Nagpagawa po kami diyan ng bahay diyan po sa side. Yan, sa side po nila diyan. Kasi may maluwag po diyan na space. Dati po daanan po 'yan ng tao. So nakita namin maluwag yung space. So ginawa po namin construct po kami ng room po, no? Para hindi na po kami mangupahan. Kasi malaking tulong din po kasi 'yon, mababawasan po, maliles po yung bills, no? Yung mga babayaran po sa monthly, yung mga monthly dues po, no? So malaking blessing po pag po merong pagpaplano po, no, sa husband and wife, no? So ang ating biblical formula po yan, 1 plus 1 is equal to 1. Diba? Bakit hindi siya naging 2? Diba? Kasi ikaw at yung asawang babae, diba? Yung husband and wife, pag nagsama po yan, sabi na po dito, biblical speaking, they two shall be one flesh, diba? Kaya nga si Eve, kung inyo pong tatandaan, inyong iisipin, pag-aaralan, hindi po siya kinreate ng Diyos out of nowhere. Di ba? Pwede niya namang gawin yun eh. Nakita niya si Adam, malungkot. Di ba? Pinapili niya dun sa mga hayop na binigyan niya ng pangalan. Wala siyang makita. Sabi niya, ayoko to, masyadong malaki yung mahaba yung ilong. Dito naman sa side na yan, ayoko naman to. May sungay. Baka suwagin ako. So wala siyang makita na kaparehas niya. Yung kaparehas ng image niya, di ba? Siguro nakakita siya doon, kaparehas ng image niya. Kaya lang, alanganin to. Nakita niya yung unggoy. Di ba? Alanganin to, hindi to nag-evolve. Kailangan, so kailangan si Pikachu para mag-evolve. So yun po. So ang ginawa ng Panginoon, pinatulog niya po sa Adam, di ba? At yung sa side niya, sa ribs, di ba? Doon po siya kumuha. Para maging kaparehas niya. Ibig sabihin, yung iyong asawang babae is galing sa'yo. Di ba? Yun ang sinisimbolize po noon. Kailan manggagaling sa'yo. Kaya sinabing one, di ba? And they two shall be one flesh. Kasi nga, si Eve ay galing po sa flesh ni Adam. Di ba? Nandyan pa si Eve. O, galing ka sa flesh ni Adam, ha? Tandaan mo yan. Oh. Malachi chapter 2 verse 16. For the Lord, the God of Israel, saith that He hated putting away. No? Ayaw na ayaw ng Diyos po yan. At alam naman natin, walang pinagkaiba po yung Diyos ng Israel sa Diyos nating mga hentil. Amen? Ayaw na ayaw ng Diyos yung paghihiwalay. Kaya kayong mga husbands po, tayong mga husband, kahit nahirap na po tayo, huwag po tayong maghihiwalay. Magsama-sama po, pa rin po tayo sa men's fellowship. Ay hindi. Magsama-sama pa rin po tayo sa ating wife po. No? Pag po merong problema po, pwede po nating pag-usapan po. Magkape-kape po tayo dito pag men's fellowship. No? Pag may problema po tayo sa kanila, pag-usapan natin. Tama ba 'yon? Hindi po tama 'yon. Dapat ang nag-uusap po tayo po mismo. Kayo po mismo, 'di ba? Kasi ang katulad po ng pastor, ang men po, ang members, wala po siyang hindi po siya pwedeng manghimasok po doon sa relationship po ng husband and wife. 'Di ba? Tayo pwede po tayong pakialaman ng ating pastor. Lalaki sa lalaki. 'Di ba? Pero pagdating po doon sa inside na relationship as a husband and a wife, hindi po siya pwedeng manghimasok po diyan, no? So, ayaw na ayaw ng Diyos yung paghihiwalay, diba? For one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit that ye deal not treacherously. Treacherously, ibig po sabihin yan, para sa Panginoon, yung pagpuput away po niyan, paghihiwalay, is yan po, para sa Panginoon po, yan po ay pagtataksil. Yan po ay pandilin lang. So, kaya ayaw niya po yan. Yan po ay hindi magandang bagay na gagawin mo sa Diyos, di ba?
Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Diba? God values covenant. A Christ-like husband protects the marriage. Kaya kung ikaw, husband, asawang lalaki, tayo, husband, kailangan protektahan po natin yung ating pagsasama sa ating asawa. Amen? Protektahan po natin yung ating pagsasama, yung marriage po, yung kasal po, protektahan po natin yan. Hindi yun tayo pa yung magiging dahilan para masira po yung marriage. Diba? Lagi po natin tatandaan, pasok sa iyo diyan is yung Panginoon, no? Kailangan maging sentro ng ating marriage is si Jesus Christ. Diba? Sabi niya po dito, Song of Solomon chapter 2 verse 16, "My beloved is mine and I am his." Diba? "He feedeth among the lilies, faithfulness is exclusive delight and daily devotion." Diba? Kapag ikaw tapat ka, sabi niya dito, tapat ka sa iyong wife, kasiyahan po ito ng Panginoon. Natutuwa po yung Panginoon. Diba? Kasiyahan mo, kasiyahan din ng Panginoon. Diba? So, paano mo ma-apply yan? Diba? I-guard mo yung oras. Diba? I-guard mo yung mga pangako. Kailangan ipaisip mo sa kanya. Kailangan ilagay mo sa isip niya na ikaw, that you are her safe place. Diba? Ikaw dapat ang safe place. Tayo po dapat na husbands, ang safe place po ng ating wife. Diba? Hindi po yung safe place po dyan is yung ibang lugar. Diba? Hindi po sa diskohan. Diba? Hindi po sa mga club. Diba? Hindi po dyan sa Barreto o sa Kalapandayan po. No? Kundi ikaw mismo. Ibig sabihin, pag nasa sayo siya, di ba? Naalala nyo kung tayo po ay unbeliever pa, minsan meron nagsasabi sa atin, nung hindi pa natin kilala yung mga asawa po natin, ha? Sinasabi po sa atin to, kapag kasama kita, safe ako. Parang ganun po. Dapat ang nagsasabi po niyan, hindi sila. Yung mga asawa po natin. Kapag tayo po ay nasa... Kaya nga yung yakap, alam nyo po yan, parang ganun po yan eh. The reason kung ba't mo niyayakap yung asawa mo. Pinapakita mo sa kanya na yung safe. Hindi lang dahil sa mahal mo siya. Ikaw, pinapakita mo sa kanya na ikaw ay yung safe place niya. Diba? So sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, "But we all with open face beholding as in a glass of the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit, by the Lord." Diba? Ibig sabihin po niyan, sa ating message po this afternoon, sabi dito, no husbands get this perfectly. No, walang asawang lalaki na agad nakukuha to ng maayos. Minsan nga, parang mas madali pang i-perfect yung exam kaysa po sa ganito, sa ganitong situation. But we keep becoming more like Him, and our marriages reflect that. Ibig sabihin po nito, unti-unti po. Unti-unti po. Glory to glory, sabi po dyan. Even as by the Spirit, by the Lord. Diba? Ibig sabihin, ang tutulong sa'yo para magawa yan, Panginoon din. Panginoon ang nagbigay ng source, siya rin dapat yung tutulong para magawa po natin yung bagay na yan. So, hindi po inaasahan ng Panginoon na magawa natin agad yan. Katulad po yan sa salvation po. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ang tagal mo nang naninigarilyo, ang tagal mo nang umiinom. Moment by moment po yun pag-alis niyan. Hindi po basta. One time lang. Hindi yun the moment na ikaw ay nanampalataya, nagtiwala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, is nawala na yan. Amen? Yan ay unti-unti. Pero mas maganda kung magagawa po natin to agad sa tulong ng Panginoon. Kasi marami namang beses po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon kumbaga po, nag-gets na po natin ito. No? Hindi na po siya bago para sa ating mga husbands. Kasi may idea na po tayo before. Diba? Sa dami ng preaching natin about Christian home and family sa ating pastor. So, napakaganda. Mahalin natin yung ating asawa the way Christ loved the church. Diba?
Binigay niya yung yung binigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Kasi yun po yung nararapat niyang gawin. Sumunod siya sa kalooban ng Ama. Hindi ibig sabihin na ayaw niya. Diba? Hindi po siya napipilitan sa kanyang pag-ibig sa atin. No? So yun lamang po, nawa naging ito po ay na-bless po tayo sa salita ng Panginoon kung paano po ba maging Christ-like husband. So blessing po ito sa mga husband at salamat po sa librong ito. So marami rin po siyang magandang quote. So hindi ko pa po siya na sulat yung iba. So magbasa lamang po ako ng isa dito. Yung pong kaninang pinag-aaralan po natin, that's an analogy po of Christ and the church. Diba? Sabi niya dito, sa marriage naman, marriage was created in the image of God's relationship to His people. Diba? Yan po. Tapos yung about dun sa ministry po ng Panginoon, diba? Yung husband's ministry is parallel, diba? To Christ's ministry. Ibig po sabihin, ganun po yan. Guhit po na pantay. Yun po ang ibig po ng parallel po dun. So nawa, naintindihan po natin yon. As husbands po, maging mapagmahal po tayo sa ating mga asawa at nawa ma-apply po natin yung mga bagay na ito. Paano po ba maging katulad ng ating Panginoon? No? So ulitin ko po, yung pagiging Christ-like po, hindi po siya equal sa perfection. No? Ibig sabihin po natin to, pinapamuhay lamang po natin daily yung ating Panginoong Jesus, no? Yung kanyang karakter, no? Hindi po yung kanyang pagiging Diyos po, ha? So, yun lamang po. Maraming salamat po.